Sa labas ng tarangkahan ay payapa ang lahat, nakaupo si Ronco sa tabi nito, pidyo ang antok na hikaw. 3 araw na raw ang lumipas at wala pa ring balita. Kalmado ang kanyang ayos, nakasandaw sa isang punong kahoy habang nakaupo sa isang troso, ang kanyang espada'y nakahiga lamang sa gilid. Marahan niyang kinamot ang ulo at inusal na matagal na rin siyang hindi nakaranas ng maayos na pahinga. Hangad ni Ronco na kumita ng tahimik, ngunit sawang-sawa na siya sa walang kabuluhang paghihintay. Aniya, hindi talaga siya bagay sa ganitong trabaho at hindi na siya muling tatanggap ng simpleng pagbabantay. Napakunot ang kanyang noo nang mahadjap ng kanyang paningin ang tarangkahan na ngayoy pinagmumulan ng kaguluhan, doon mismo nakikipaglaban ang pangunahing tauhan. Nagtaka siya kung bakit nagkakagulo at patakbo ang mga tao sa paligid. Bigla, nagsimulang magbitak at gumuho ang tarangkahan, tila unti-unting bumabagsak ang mismong espasyo, at ang kahoy sa paligid ay kumikislot sa puwersa. Sa isang iglap, napilas ang buong tarangkahan at bumulusok sa lupa. Napabangon si Ronco mula sa kanyang kinauupuan, gulat na gulat, at natanong kung ano ang nangyayari. Ngunit malinaw, ang tarangkahan ay bumubukas, at iisa lamang ang kahulugan nito, masamang balita. Matarik ang tinig ng bantay habang sumisigaw sa mga lalaki na magdala agad ng mga manggagamot. Mabilis na nilapitan ni Ronco ang bantay, nagtatanong kung ano ang nangyari at humihiling ng ulat. Humarap ang bantay sa kanya at nagwika, may mga nakaligtas. Nakita raw nila mismo ang paglaho ng tarangkahan, tanda na nabigo ang pagsalakay. Nanindig ang balahibo ni Ronco habang nakamasid sa mga lumabas mula sa tarangkahan. Nandoon, nakahandusay sa lupa sina Kiri, Dibo, at Palm. Wasak ang kanilang mga katawan, balot ng paso, sugat, alikabok, at putik. Makalipas ang ilang sandali, nang may hatid sila sa ligtas na lugar, dahan-daang iminulat ni Palm ang kanyang mga mata. Nang magkamalay, bumangon siya sa higaan at nagtanong kung nasaan siya. Nakasalampak si Ronco sa tapat niya, nakahalukip-kap at nakaupo sa ibabaw ng isang kahon. Bahagya siyang natawa, worry magaan ang loob, at sinabing tila nagbalik na sa ulirat si Palm. Ngunit agad ding sumeryoso ang kanyang tinig at noo, at iniutos na makinig at sagutin ang kanyang mga tanong. Sa paglusob na iyon na pinili mula sa mga pinakamahusay, tanging 3 lamang mula sa Gafor Guild ang nakaligtas. Tanong ni Ronco, ano ang nangyari sa loob ng tarangkahan? Hingal at mabigat ang paghinga ng pangunahing tauhan. Inulit niya ang sinabi ni Ronco, tanging sila lamang ang nakaligtas. Yumuko siya, niyakap ang sariling katawan, at patuloy na nanginginig habang humihingal. Nagsimulang gumamit ng mahika ang manggagamot sa kanyang tabi upang hilumin ang mga sugat niya. Malungkot na wika ni Palm, lahat sila ay namatay. Ngunit matalim ang tinig ni Ronco, kung ayaw niyang mapahamak, sagutin niya ng maayos. Pumikit ng mariin si Palm at iniwang nakadilat ang isang mata, saka nagwika, may demonyo sa loob. Napasigaw sa pagkabigla si Ronco, tanong niya, totoo bang demonyo? Hiningi ni Palm ang panulat at papel, at nang maiabot, sinabi niyang hindi niya alam ang pangalan nito, ngunit iginuhit niya ang itsura ng nilalang sa loob ng piitan. Nang matapos, tinitigan ni Ronco ang guhit, manghang-mangha, at sa huli pumikit at tinanggap ang katotohanan, totoo nga ito. Makalipas ang ilang sandali, nagsama-sama ang mga kinatawan ng bawat guild sa isang mahabang mesa sa loob, malapit mismo sa tarangkahan ng piitan. Umaalingaw-ngaw ang kanilang tinig, puno ng galit at pagtutol, hanggang sa may isang boses na malakas na sumambulat, tinatawag na walang saysay ang lahat ng nangyari. Mataas ang tinig ni Toriel, nangingibabaw sa ingay, habang isinusumbat na. 100 piling mandirigma mula sa bawat guild ang ipinadala roon. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay, worry nagbubuhos ng pighati, at inusal na kahit ganoon karami ang ipinadala, nanatiling isang pulang antas panganib na tarangkahan ang kanilang hinarap. Itinanong niya kung inaasahan ba nilang paniniwalaan niya na nilipol ng mga halimaw ang lahat ng iyon. Mariin niyang idiniin na malamang,
ang mga nakaligtas ay hindi man lang nakaharap sa tunay na kaaway. Mas lalo pa siyang nagngit-ngit sapagkat naroon din ang kanyang sariling pinsan. Kumuyam ang kanyang kamao habang sinasambit ito, siya ang kinatawan ng Sky Guild. Tahimik na sumagot si Ronco, hindi raw niya iniisip na nagsisinungaling ang mga nakaligtas. At upang patunayan, inilabas niya ang papel na guhit ni Palm, ang larawan ng pinuno ng kanilang hinarap, isang dambuhalang hobgoblin. Agad na kumislap ang mga mata ng lahat at sumambulat ang mga sigaw ng pagkabigla. Totoo bang hobgoblin ang kanilang kalaban? Sa isang iglap, umapaw ang bulong-bulungan sa loob ng tolda. May isa pang kinatawan ang nagbanggit, hindi ba't kaya ng mga nilalang na ito na gumamit ng mga kagamitan? May narinig pa raw siya na mataas ang talino ng mga ito, na para bang nakikipaglaban ka sa isang hukbong pantao. Sumabat naman ang isa, kung ganoon, sandaang mandirigma lamang ang humarap sa kanila, kaya't malinaw ang naging wakas. Tahimik na pinagmasdan ni Ronco ang mga usapan mula sa di-kalayuan. Samantala, isa sa mga kinatawan, habang nilalaro ang kanyang bigot, ay napahalakhak ng malakas. Hindi raw niya maunawaan ang ilang sinasabi ng iba. Hindi raw niya alam para sa iba, ngunit tanong niya, talaga bang iniisip nilang hindi kakayanin ni Natasha ang labanan? Binitiwan niya ang kanyang bigot at umupo ng tuwid, may tindig ng isang taong sanay mag-utos. Siya si Franco, kinatawan ng Goldrich Guild. Napatingin si Ronco, may halong pagtataka, at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tugon ni Franco, malinaw, marahil may mga provokador. Dumilim ang kanyang titig at naging matalim ang anyo ng kanyang mukha. Ayon kay Franco, kung hindi iyon isang masaker sa loob, anumang ibang palagay ay kathang-isip lamang. Dagdag pa niya, walang makapagsasabi kung ano talaga ang naganap sa loob ng tarangkahan. May masamang kutob siya, maaaring binalangkas ng isang tao o isang hindi sinasadyang pangyayari. Nang marinig niya ang balitang tatlo lamang ang nakaligtas, at lahat ay mula sa iisang pangkat, agad umusbong sa kanyang isip ang ganitong hinala. Napapikit si Obis sa pagkainis, humithit ng tabako, at malamig na nagsabi na sawa na siya sa mga pinagsasasabi. Tinanong niya kung ibig bang sabihin ni Franco na tinuturing nitong mga taksil ang mga gafor. Ayon kay Obis, base sa ulat, ang mga nakaligtas ay may ikatlong bilog ng kapangyarihan, at iyon lamang ang naging dahilan ng kanilang kaligtasan. Tanong ni Obis, hindi ba't dapat doon na nagtatapos ang usapan? Ngunit malamig pa rin ang tinig ni Franco habang nilalaro muli ang kanyang bigot, tinatanong kung sinasabi bang mas magaling ang mga mandirigma ng gafor kaysa sa iba pang guild. Mariing sagot ni Obis, hindi siya naroon upang mag-aksaya ng oras sa walang saysay na palitan ng salita. Ngising asar naman ang tugon ni Franco, kung ganoon kagaling ang mga ito, hindi sana sila nananatili sa ibaba ng 10 pinakamalalakas na guild. Tugon ni Obis, nagsisimula pa lamang silang umakyat, at darating ang araw na mababago ang talaan, maaari na ngang maghanda ng pwesto. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang palitan ng salita na may ngiting puno ng tuso, habang ang iba na may nananatiling tahimik at alang-inang nakamasid sa kanila. Inisip ni Ronco na marapat nang tapusin ang pagtatalo. Nakapamewang si Franco, nakahalukip-kap, at malamig na nagwika na kung batay sa. Sinabi ni Obis, marahil ay may patunay siya, hindi ba? Tanong ni Obis, anong patunay ang tinutukoy niya? Inalis nito ang tabako sa bibig, at may seryosong anyo na sinabi, sa simula pa lamang, wala ni isang kagamitan ang nailabas mula sa piitan, kaya wala silang motibo. Yumuko si Paum kay Ronco bilang pasasalamat, at nagpaalam na sila'y aalis na. Pinuri niya ang ginawang paggamot sa kanila, habang tinutulungan ni Kiri si Dibo na makalakad palayo. Tumango si Ronco at sinabihang mag-ingat. Tahimik niya silang pinagmasdan hanggang sa tuluyang lumayo. Maya-maya, si Gate, nakapamaywang, ay nagtanong kung basta na lang ba talaga nila palalayain ang mga ito. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Ronco, worry iniisip kung tama nga ba ang naging pasya. Sa paligid, tahimik ang kagubatan.
Samantala, si Palm at ang bago niyang pangkat ay naglalakad sa gitna ng gubat, hapong-hapo matapos ang mahabang laban. Biglang napansin ni Palm ang isang suso na nakasilip mula sa likod ng puno, dahilan upang sila'y huminto. Tinanong ni Kiri kung talaga bang sinusundan sila nito. Dahan daw ang gumapang palabas ang suso, may kaibigang ngiti sa labi, at nakatingin sa kanila. Saglit na nagbalik sa ganito ni Palm ang nangyari sa loob ng piitan, noon, lahat ay nilalamon ng apoy. Ang paligid ay nagliliyab, at bawat sulok ay nababalot ng nagbabantang liwanag ng pagkasunog. Ani Kiri, winasak nila ang mga tagasunod ng itim na salamangkero at pati na rin ang mga hobgoblin. Sunog din ang buong pamayanan ng mga halimaw, pati na ang kagubatang nakapaligid. Idinugtong pa niya na ngayon, kailangan nilang itapon ang lahat ng nakuha, magkunwaring naglaban-laban, at lumabas sa tarangkahan. Nagtitigan silang lahat habang sa paligid ay patuloy ang paglagablab ng apoy. Naging matalim ang tingin ni Palm. Sa kanyang bag na nakasabit sa sinturon ay naroon ang isang bagay, ang balahibo na nakuha niya mula kay William. Nalubog siya sa malalim na pag-iisip. Totoo, natalo na nila ang pinuno at itinapon ang lahat ng samsam. Ngunit ang hawak ni William ay isang balahibo ng Phoenix, isang balahibong naglalaman ng pambihirang lakas. Alam ni Palm na kahit isang hibla lamang nito ay kayang pataasin ng isang katlo ang kapangyarihan ng mahika ng apoy, at higit pa rito, naiipon ang epekto nito sa bawat paggamit. Naunawaan na niya ngayon kung bakit nagbuwis ng buhay ang lahat ng manlalakbay sa nakaraang panahon bago ang kanyang pagbabalik. Isa itong hindi inaasahang tuklas, kaya't kailangan niyang tiyakin na madadala niya ito palabas. Ngunit binalaan siya ni Kiri, kung magdadala sila ng anumang bagay bukod sa mga itinakdang kagamitan, agad silang pagbibintangan ng pagsisimula ng kaguluhan. Paalala pa niya, si Palm mismo ang nagsabi nito noon. Mariin ang tinig ni Kiri nang sabihing talikuran niya ang walang saysay na kasakiman at sumunod sa kanilang plano. Matapos ang lahat, natagpuan na rin nila ang tarangkahan ng paglabas. At sa lahat ng dako, walang humpay na sumisiklab ang apoy, walang patid sa bawat segundo. Bigla, sa gitna ng nag-aalimpuyong apoy, may umusbong na munting bulaklak. Namangha sina Palm at Kiri, nagtatanong sa kanilang sarili kung maaaring, suso ba iyon? Isang alagang suso, ngunit kakaiba sa mga karaniwang halimaw na suso, sapagkat hindi ito umaatake. Sa halip, likas nitong ugali ang mang-alap ng iba't ibang bagay gamit ang pambihirang pangamoy. Ginagamit ng ganitong uri ng mga munting katulong ang kanilang bahay bilang imbakan, at taglay nila ang kakaibang kakayahan na palakihin ito habang dumarami ang kanilang naipon. Maingat na inilagay ng pangunahing tauhan ang munting suso sa kanyang balikat. Agad namang nagsimulang maghalongkat ang suso sa loob ng kanyang maliit na bahay upang hanapin ang bagay na nais ilabas. Makalipas ang ilang sandali, marahan. Nitong inilabas ang mismong balahibo ng Phoenix, yaong kaparehong kinuha ni Palm mula kay William. Ngumiti si Palm, habang tila masayang bumubulong ng kagalakan ang suso. Hindi maitago ni Kiri ang inis nang sabihin na nagawa pa ring maitakas ng pangunahing tauhan ang balahibo ng hindi nahahalata. Tinanong pa niya kung paano nalaman ni Palm ang kakayahan ng suso. Payapa ang tinig ni Palm habang inilalagay ang balahibo sa kanyang bag, paalis na rin naman sila, kaya marapat lamang subukan ang lahat ng posibilidad. Sumunod na tanong ni Kiri, nagawa na nga nila ang lahat ayon sa kanyang sinabi, ngunit ano na ang susunod? Hawak pa rin niya si Dibo upang hindi matamba, ngunit sinabi ni Palm na huwag siyang magmadali. Ipinaliwanag niya na dahil ang mga instigador ay nakapasok na sa hanay ng Knights of Cygnus, dapat ay gamitin nila ng maingat ang mahalagang impormasyong hawak. Kung hindi, magtatago ang mga ito at hindi na nila kailanman matutunton. Nagulat si Kiri at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumalikod si Palm at sinabing, marahil ay naiparating na sa mga ito ang lahat, kaya't oras na upang umalis. Samantala, si Iborg ay nakaupo't nagbabasa ng ulat na nakasulat sa papel, winasak daw ang Janus Guild, gayon din ang Merdia at Diggs,
pati na ang Goldridge, Elnado, at Sky. Wala nang natira. Marahang winika ni Odor na nabigo ang pag-atake, hawak-hawak ang piraso ng papel sa kanyang palad. Nakatungo naman si Baz, nanlulumo, at nagsabing pinatay silang lahat ng halimaw, at tanging 3 mula sa Gapor ang nakaligtas. Aniya pa, sa pagpupulong ay binanggit nila ang hinala hinggil sa mga instigador, ngunit tanging Gapor lamang ang napangalanan. Sa kakulangan ng ebidensya, napatunayang inosente ang mga ito. Dagdag pa ni Baz, bagaman nabigo ang operasyon, hindi pa rin nabubunyag ang mga pagkakakilanlan ng kanilang mga tao, kaya't dapat maghanda para sa susunod na pagkakataon. Sa labas ay bumubuhos ang ulan. Nakatayo si Iborg sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ng kidlat, habang nananatiling nakaluhod si Baz sa kanyang likuran. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya ito kung talaga bang hindi pa sila nabubunyag. Nagulat si Baz at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sagot ni Iborg, ang plano ay lipulin ang lahat at saka tugisin ang pinuno. Wika niya, malinaw na nakatagpo ng 3 si William, ngunit ang lalaking nagngangalang Palm ay hindi man lamang nabanggit ito. Tanong ni Baz, bakit naman nila ito ililihim? Kahit pailantad sila, hindi naman sila masisisi dahil ikinalat nila ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang giyog. Ngunit sagot ni Iborg, may dahilan pa rin upang ito'y itago, baka't pinaghihinalaan ni Palm na may isang nilalang sa likod ng mga anino na siyang umaakay sa mga taga-sunod ng itim na salamangkero. Aniya, kung sila lamang ang may alam nito, ano kaya ang mangyayari kung magpasya silang isiwalat ito? Nabahala si Baz at mariing sinabi na kung ganoon, mapapahamak sila. Kailangan daw nilang alisin ang kanilang mga tao sa guild bago pa mabunyag. Ngunit ngumiti si Iborg, tinawag iyong isang paanyaya, at lumingon sa kanya ng may halakhak. Wika niya, kawili-wili ito, at handa siyang tanggapin. Dinugtungan pa niya, dapat nilang baguhin ang larangan ng laban. Sa labas ay patuloy ang pagbuhos ng ulan, samantalang sa loob ay patuloy niyang hinahabi ang kanyang mga masamang plano, na kailangang gawin upang sila lamang ang maging mapalad na makakaalam ng katotohanan.